Isang panawagan sa bayanihan laban sa korupsyon sa Pilipinas. Ponto Tesalonica 5:15. Tiyakin ninyong walang sinuman ang gumagante ng masama sa masama. Sundin ninyo ang laging mabuti sa isa't isa at sa lahat ng tao. Sa kasalukuyang kalagayan ng Pilipinas, kung saan tila walang katapusang mga eskandalo ng korupsyon ang sumusulpot na kinasasangkutan ng mga politiko, opisyal ng DPWH, at mga kontraktor sa mga planong nagnanakaw sa yaman at potensyal ng bansa, ang mensahe ng 1 Thessalonica 5:15 ay nag-aalok ng isang makapangyarihang hamon at isang landas pasulong. Madaling maintindihan ang galit at pagkabigo na nararamdaman ng maraming Pilipino kapag naririnig nila ang mga kasong ito ng korupsyon. Ang tukso na suklian ang korupsyon ng parehong kasamaan na humingi ng paghihiganti at pagpaparusa ay malakas. Gayunpaman, ipinapaalala sa atin ng konsepto Thessalonica 5:15 na yung pagganti ng masama sa masama ay nagpapatuloy lamang sa siklo ng negatibidad. Hindi nito nalulutas ang problema. Pinapalalim lamang nito ang mga sugat at lumilikha ng isang lipunan na nalulubog sa kapaitan at sama ng loob. Sa halip, ang talata ay nananawagan para sa isang aktibong pagtugis ng kabutihan. Sa konteksto ng korupsyon sa Pilipinas, nangangahulugan ito ng paghingi ng pananagutan. Pananagutan ng mga tiwaling opisyal sa kanilang mga aksyon sa pamamagitan ng mga legal at transparent na proseso. Pagtataguyod ng transparency. Tiyakin na ang mga transaksyon at proyekto ng gobyerno ay bukas sa pagsisiyasat ng publiko. Pagsuporta sa mga whistleblower. Protektahan at hikayatin ang mga taong nagsasapanganib ng kanilang kaligtasan upang ilantad ang korupsyon. Pagtataguyod ng mga reforma, palakasin ang mga institusyon at sistema upang maiwasan ang korupsyon sa hinaharap. Pamumuhay ng may integridad, tumanggi na lumahok sa mga tiwaling gawain kahit na ito ay nakatutukso o maginhawa. Dito pumapasok ang diwa ng bayanihan. Ang bayanihan ay ang tradisyon ng mga Pilipino na nagtutulungan bilang isang komunidad upang makamit ang isang karaniwang layunin. Sa paglaban sa korupsyon, nangangahulugan ito na ang bawat Pilipino ay may papel na gagampanan. Nangangahulugan ito ng pagsuporta sa mga tapat na lider, pagsasalita laban sa maling gawain, at paghingi ng mas magandang kinabukasan para sa ating bansa. Ang pamumuhay ng 1 Thessalonica 4:50 sa harap ng malawakang korupsyon ay hindi madali. Nangangailangan ito ng katapangan, katatagan, at isang matatag na pangako sa katarungan. Ngunit ito ay mahalaga para sa pagtatayo ng isang mas mahusay na Pilipinas. Panahon na upang yakapin ang diwa ng bayanihan at magtulungan upang lumikha ng isang kinabukasan na malaya sa salot ng korupsyon. Manalangin po tayo, Panginoon, kahabagan mo po ang aming bansa. Liwanagin mo po ang isipan ng aming mga leader. Pagkalooban mo po ng tapang ang mga nagtatanggol ng katotohanan. Paghilumin mo po ang aming bayan. Sa pangalan ni Jesus, aming Diyos at tagapagligtas. Amen. Like, share, follow, comment, subscribe.